Ako po si Lance Cerneb. Nakikinig na ako dito sa channel simula pa noong fiction stories pa yung ina-upload mo. Share ko lang sana itong nangyari kay Tita Reyna. Halos 2 dekada na rin ang nakakalipas. Baka 8 years old pa lang ako nung mangyari ito. Kaya wala na akong natatandaan sa mga nangyari. Biyuda na si Tita Reyna. Magpahanggang ngayon sinasabi niya pa rin sa akin na ang one true love niya ay si Tito Rocco. Ito yung asawa niya dati. Ang kaso lang nasangkot sa isang holdapan si Tito. Pauwi raw ito galing sa factory nung harangin ng isang armadong lalaki. Medyo palaban si Tito Cerneb kaya hindi niya binigay yung dala niyang bag. Nagpisikalan yung dalawa at umabot sa puntong nasaksak si Tito sa tagiliran nung lalaking yon. Umabot pa naman daw sa ospital si Tito Rocco pero sabi nung mga tumingin na doktor, vital organ ang tinamaan nung saksak. 2 araw lang dineclare ng patay si Tito. Sabi ni Tita, gumuho raw talaga yung mundo niya nung malaman yung masamang balita na patay na nga si Tito. Nagsisimula pa lang sila noon ng sarili nilang pamilya. Katatayo pa lang ng bahay nila at balak pa lang sana nilang magkaroon ng anak. Pero binawi agad si Tito. Doon sa bahay nila Tito ang lamay. Dumagsa talaga yung tao sa lamay ni Tito. Sabi ni Tita Reyna, marami raw talagang kaibigan si Tito. Last day nung lamay, ayon kay Tita, may nangyari na hindi niya inaasahan. Meron daw dumating na lalaki, nakahood na gray at matangkad. Bigla na lang daw lumitaw doon sa lamay. Pumasok siya sa bahay tapos dumiretso doon sa kabaong ni Tito. Nagtinginan daw yung mga tao kasi hindi man lang ito bumati kay Tita ng pakikiramay niya. Hanggang sa yung lalaki raw na yun ay lumuhod na sa harap ng kabaong ni Tito. Umiiyak, humihingi ng tawad sa nagawa niya. Doon na naisip ni Tita kung sino yon. Tumawag agad sila ng pulis at agad namang naaresto yung kriminal na lalaki. Nung makita raw ni Tita yung mukha ng lalaki, parang ilang araw na raw itong hindi natutulog at pagod na pagod. Ayon dun sa mga pulis na kumuha ng salaysay dun sa sospek sa pagpatay kay Tito, kaya raw ito sumuko ay dahil halos gabi-gabi raw siyang dinadalaw ng kaluluwa ni Tito sa bahay niya. Hindi raw siya tinigilan nito hanggang sa umabot nga doon sa puntong sumuko na lang siya para matapos na ang lahat. Kinasuhan ng habang buhay na pagkakakulong yung lalaki na yon. Dagdag pa ni Tita, halos buwan-buwan daw ay dumadalaw siya doon sa kulungan kung saan nakapiit yung lalaki. Siguro para konsensyahin lalo. 1 taon lang daw matapos makulong yung lalaki. Bigla na lang daw nakita ng mga bantay na pulis na patay na ito sa kama niya. Namatay daw sa bangungot. Malamang ay dahil pa rin sa kaluluwa ni Tito Rocco. Siguro talagang hindi siya tinantanan ng tito ko. Kagaya ng sabi ko talagang palaban yon. Hindi siya nakaganti nung buhay pa siya, kaya binalik-balikan niya ito nung kaluluwa na lang siya. Si Tita hanggang ngayon hindi na nag-asawa. Lagi niyang sinasabi sa akin na halos gabi-gabi niya pa rin iniisip si Tito Rocco. Sabi niya nga kung pwede lang daw sana ay siya naman ang dalawin nito. Hello sa mga kapasta natin na walang sawa pa rin na sumusuporta sa channel na ito tulad ko. Ang maririnig niyo pong kwento mula sa akin ay nangyari noong minsang kinailangan naming umuwi sa probinsya para abutan yung lamay ni Lola. Ako po si Malik. Dati kaming nakatira sa May Leyte. Pero nung tumuntong ako ng high school ay kinailangan naming lumuwas ng Maynila. Dahil doon dito na ako nag-aral. Hanggang sa mahanap ko itong kasalukuyan kong trabaho. Halos ilang taon din kaming hindi nakauwi. Hanggang sa malaman nga namin na patay na raw si Lola. Nagkasundo kami nila mama na umuwi muna pansamantala.
Hindi pwedeng absent kami sa huling sandali ni Lola sa mundo. Nasa terminal pa lang ng bus, grabe na yung iyak ni Mama. Halos pagtinginan nga kami ng mga pasahero. Pero naiintindihan ko naman si Mama. Iniisip niya siguro na hindi niya man lang naabutang buhay si Lola. Nung umakyat kami sa bus, pumwesto agad ako sa tabi ng bintana. Medyo mahihiluhin kasi ako. Gusto ko na nakakakita ng daan at nakakalanghap ng hangin habang bumabiyahe. Pinapanood ko lang yung agos ng mga tao na umaandar. Nung may makakuha ng atensyon ko, may matanda doon sa dulo ng mga maliliit na upuan. Nakaharap sa akin. Halatang halata siya kasi siya lang yung hindi gumagalaw sa agos ng tao at nakaharap pa sa akin. Tinaas nung matanda yung kamay niya tapos kumaway-kaway sa akin. Tsaka ko lang napansin, Sir Neb, na hindi lang kung sinong matanda yung kumakaway sa akin. Si Lola yun. Pumayat siya ng konti pero kilala ko siya. Maputi yung buhok, medyo kuba ang postura at suot niya yung paborito niyang dress na lagi niyang pinangsisimba noong mga bata pa kami. Hindi ako pwedeng magkamali sa nakikita ko. Matagal pa naman yung andar ng bus, kaya bumaba ako ng bus na naghihintay. Pinuntahan ko yung pwesto kung nasaan si Lola, pero wala na akong naabutan. Natatandaan ko yung pwesto niya kanina, kaya yun talaga yung tinuntun ko. Pero wala siya kahit saan ako lumingon. Pinagalitan ako ni Mama pagbalik ko. Baka raw maiwan pa ako sa biyahe. Dinahandahan ko sa kanya na sabihin yung nakita ko, na nagpakita sa akin si Lola. Kumakaway na parang nagpapaalam. Mas humagulgol si Mama. Niyakap niya ako tapos sinabi na maswerte raw ako kasi at least nakita ko pa rin kahit yung kaluluwa ni Lola. Pagdating namin sa Sorsogon, lumipat kami ng barko na diretso na sa Leyte. Ang daming pinagbago ng lugar namin sa Leyte nung dumating kami. Si Mama dumiretso agad doon sa Cabaong, habang ako naman natatakot na tumingin doon. Pero napilit din ako, kaya napatingin din ako. At Sir Neb, tama nga yung hinala ko. Suot ni Lola sa Cabaong yung dress na paborito niya. Pareho ng suot niya nung magpakita siya sa akin sa terminal. Nung mailibing si Lola, nagpangako si Mama na madalas din kaming dadalaw doon sa mga pinsan namin sa Leyte. Sa ngayon, ilang beses na kaming bumabalik doon sa probinsya namin. Nakakapanghinayang lang, Sir Neb, kasi dapat dati pa naming ginawa yon. E di sana inabutan naming buhay si Lola. Sana kung nasaan man siya ngayon ay masaya siya para sa amin. Masayang pagbati po, Sir Nebkero. Silent listener lang ako mula pa noon. Pero ngayon ay naglakas loob na magbahagi din ng nakakakilabot na experience ko. Tungkol po ito sa isang salamin na nabili ko sa isang thrift store. Ako nga po pala si Leslie. Nagtatrabaho ako bilang sales lady at solong namumuhay sa isang maliit na kwartong inuupahan ko dito sa Espanya. Madiskarte ako at praktikal. Kaya naman halos lahat ng damit ko, maging mga gamit sa bahay, ay galing sa ukay-ukay. Proud naman ako dun dahil kahit puro second hand ang nakahiligan ko, nadadala ko naman ng maayos. Yung kwarto ko nga kahit maliit at puro surplus ang gamit ko, laging nasasabihan na maganda at parang pangmayaman. Isang araw napadaan ako sa suki kong Japan Surplus. On sale daw kasi sila, sabi ng karatula sa labas. Pagpasok ko, diretso agad ako sa pwesto ng mga furniture. May inaabangan kasi akong salamin doon. Medyo mahal pa siya nung nakaraan. Nagbabaka sakali ako na kasama sa sale ngayon. Ayun nga at kasama. Pero nagbago yung isip ko nung mapansin ko ang isang oblong na salamin na may puti sa gilid. Nilapitan ko yun at kinilatis. Nagulat ako nung makita ko yung reflection ko. Natawa ako dahil
parang ang ganda ko doon at medyo payat ako. May magic yung salamin sa isip ko pa. Isa pa ay murang di hamak yun kesa dun sa inaabangan ko. Kaya hindi na ako nagdalawang isip at agad kong binayaran at inuwi. Pinwesto ko agad yon sa isang sulok katabi ng vanity table ko. At nagpaikot-ikot ako doon. Natutuwa talaga ako sa itsura ko doon. At least kako kahit sa salamin man lang ay gumaganda ako. Nung gabing yun ay may lakad kami ng katrabaho kong si Jean. Nakabihis na ako at nagpa-final look na sa salamin. Hindi ako makaalis at sige pa cute doon. Napisil ko pa nga yung sarili kong pisngi habang natatawa sa sarili kong kalokohan. Habang titig na titig ako sa reflection ko ay napansin kong panay yung hikab ko. Nagtaka ako dahil kani-kanila lang ay energetic ako. Bakit kaya bigla naman akong inantok kung kailan pa alis na ako? Pinasya kong lumabas na pero bago ako makarating sa pinto bigla na lang na muntik akong matumba. Parang nagwawating-wating yung paningin ko kasabay ng isang napakahabang hikab. Napaupo ako sa kama at yun na yung huling natatandaan ko. Bandang madaling araw nang maalimpungatan ako. Biglang balikwas ako at takang-taka bakit bihis na bihis ako at nakasukbit pa nga yung bag ko sa balikat ko. Noon ko naalala na paalis ako dapat pero nakatulog ako sa hindi ko malamang dahilan. First time nangyari sa akin yun. Nagtaka rin ako sa sunod-sunod na chat at miss call ng kaibigan ko. Sinusumbatan niya ako na may usapan kami pero inindyan ko siya at sa iba sumama. Gulat na gulat ako sa mga sinabi niya. Papanong sa iba ako sasama? Ayun at hindi nga ako nakaalis at nakatulog lang. Nung magkita kami ng umaga ay pinatotohanan niya na nakita niya ako sa ibang lugar. Dahil may kasama siya na kaibigan ko rin at nakita rin ako noon. Tinawagan pa namin yon para lang makumpirma. Gulat na gulat talaga ako, Sir Neb. Ako nga daw yun pero hindi ako yun, pinipilit ko sa kanila. Ako mismo ay naguguluhan at inisip ko na paano nangyari yun. Naulit pa yung pangyayaring yon ng sumunod na araw. Pupunta sana ako sa kumare ko para dalhin personal yung mga order niya sa akin na bag. Paalis na din ako nun. Nung habang nananalamin ay nagsunod-sunod na naman yung hikab ko. Bago pa ako antukin na naman ay dinampot ko na yung mga dadalhin ko. Pero gaya ng naunang pangyayari ay hindi na ako nakaabot sa pinto. Bumagsak na ako sa sahig at nakatulog. Gabi na nang magising ako at gano'n na lang yung gulat ko na makita kong sa sahig na ako nakahiga. Ano ba akong nangyayari? Maya-maya ay tumawag yung kumare ko at tinatanong kung bakit hindi ako natuloy sa kanya. Hinihintay niya ako. Sinabi ko yung totoo na nakatulog ako. Pero nagulat ako sa sinabi niyang nakita ako ng asawa niya sa mall at binati ko pang araw. Siyempre tinanggi ko dahil hindi naman talaga totoo yun. Ayun nga at kagigising ko pa lang. Napaisip talaga ako noon kung anong nangyayari. Binalikan ko sa isip ko yung mga huling ginawa ko bago ako nakatulog. Wala naman akong maalala kundi yung nagsasalamin lang ako. Napatingin ako doon sa salamin at meron ng hinalang na buo sa isip ko. Na agad ko din namang inalis. Imposible ka ako. Walang ganun. Pero lately, napansin ko nga na masyado akong nagiging antukin. Kinabukasan ay maaga akong nagsalang ng labahan sa maliit kong washing machine. Habang nakasalang yon ay sinabayan ko na ng pagsasaing sa rice cooker at paglilinis ng maliit kong kwarto. At dahil nga naglilinis ako ng lugar, idadamay ko na lahat kaya kasama yung salamin sa pinunasan ko. Habang pinupunasan ko yung salamin, hindi ko maiwasang mapatingin doon. Parang may kung ano sa salamin na yon at hindi ko maiwasang titigan yung sarili ko. Yun ang huling natatandaan ko bago ako nakatulog na naman. Nagising na lang ako sa malakas na pag-uga ng balikat ko. Paggising ko, yung boyfriend ko pala.
Sir Neb, galit na kinumpronta niya ako dahil nakita daw niya akong may kasamang ibang lalaki. Nabigla talaga ako at napabangon agad. Kinukusot ko pa yung mata ko nung sinagot ko siya kung kailan niya ako nakita. Sinabi niyang ngayon lang. Pagkasabi noon ay nakita kong natigilan yung boyfriend ko. Napatingin siya sa paligid. May nakasalang ako sa washing machine. Makalat yung paligid dahil naglilinis ako. Amoy din yung nasusunog na sinaing na ilang oras nang nakasalang. At higit sa lahat, magang-maga yung mata ko dahil nga ilang oras akong natutulog. Kaya imposibleng ako yung nakita niya. Kinikilabutang nagkatinginan kami ng boyfriend ko. Kumpirmado, may kababalaghan ngang nangyayari. Kinuwento ko sa kanya lahat at agad siyang nagpasya na basagin yung salamin bago pa daw ako mapahamak. Dinala namin yun sa labas at doon binasag. Bago tuluyang nabasag yung salamin, napatingin ako sa refleksyon ko mula sa lamat at doon nakita ko yung totoong itsura ko. Nakagaya sa refleksyon ko sa mga normal na salamin. Hindi gaya ng dating binibigay ng salamin na yon na parang hindi ako. Hi mga kapasta, share ko lang siguro itong nangyari sa amin sa lamay ng kaibigan namin. Ako po si Andrea, bank teller, pero wala pa ring asawa hanggang ngayon. May boyfriend naman ako at 3 years na kami at siguro naghihintay na lang ako na mag-propose siya sa akin. Anyway, itong kwento ko ay tungkol kay Chris. Kaklase namin noong high school. Close kami talaga. Kaming magkakabatch sa high school halos magkakapatid na ang turingan na almost every Christmas ay nagkikita-kita talaga kami para mag-celebrate. Madalas din kapag may problema ang isa ay damayan. Naalala ko noon na napautang ako ni Chris ng malaking halaga nung minsang magkaroon kami ng emergency sa pamilya. Then isang araw, lunch break namin sa trabaho nang makareceive ako ng tawag galing sa isa pa naming batchmate. Alam ko nang may something na nangyari kasi shaky yung boses niya sa kabilang linya. Nasaksak daw si Chris sa inuman sa bar. Hindi naman daw ito kasama sa gulo, pero nung magkarambulan na, napagkamalan ata si Chris na isa sa mga kasama nung nanggulo. At ayun na nga, sinaksak siya ng 3 beses sa dibdib. Hindi na ako bumalik sa shift ko. Dumiretso agad ako sa ospital nung time na yon. Pagdating ko, wala na raw. Patay na si Chris. Kami yung nag-asikaso nung lamay ni Chris. Matanda na rin kasi yung mga magulang niya, kaya sabi namin kami na lang. Ito po yung weird na nangyari. Kasi sa ikalawang gabi, bigla na lang naming nakita na yung pamana kay Chris ng papa niya na relo ay nakalagay doon sa dibdib niya sa kabaong. Nagkatinginan kaming mga nandoon kasi sino ang maglalagay nun doon? Meron na rin namang suot na relo si Chris, kaya sinong maglalagay nun doon? Ako yung kumuha ng lumang relo tapos binalik ko yon sa kwarto niya. Sumunod na araw, nandun na naman ulit yung relo sa dibdib ni Chris. Kinuha ko ulit, binalik sa kwarto niya. Tinanong ko yung mga nandoon sa bahay kung sino ba yung may gawa ng paglalagay ng relo sa dibdib ni Chris. Wala raw sa kanila ang may gawa nun. So naisip ko baka yung mga magulang. Nilapitan ko sila. Tsaka ako tinanong kung sila ba yung may gawa nun. Hindi rin daw sila. Pero sabi ng mama ni Chris, baka raw pahiwatig ito ng anak niya sa amin. Baka mas gusto nga niyang isuot yung lumang relo na pamana sa kanya ng papa niya kesa doon sa bagong relo na suot niya sa kabaong. Nilapitan ko yung kabaong ni Chris. Tapos kinausap ko siya. Sabi ko, kung yun talagang relong yun ang gusto niyang maisuot, kunin niya ulit mula sa kwarto. Ang ginawa ko, Sir Neb, tinago ko yung relo para din malaman ko kung isa lang ba sa mga nandoon ang gumagawa nito. Kinabukasan ay talagang nagulat ako kasi nandun na naman yung relo sa dibdib niya.
Tinignan ko yung mukha ni Chris. Parang ang nakangiti pa. Doon ko napatunayan na may hindi talaga normal na nangyayari. Kasi kung isa lang doon sa mga tao sa bahay ang may gawa nun, hindi niya mahahanap ng ganun kabilis yung relo. Nung ilibing si Chris, yun ang suot-suot niyang relo. Weird isipin na may mga kagustuhan pa rin pala ang mga patay na tao. May mga bagay din pala silang gustong isama sa hukay. Siguro talagang napamahal siya dun sa relo na bigay sa kanya ng tatay niya. Hello Sir Neb, magandang araw sa'yo o kung anumang oras mo mabasa itong kwento ko. Ako si Sienna, aminadong ukay-ukay lover. Halos lahat ng mga damit na pang-OOTD ko ay galing lang sa ukay. Madami din naman kasing magaganda at branded doon. Kailangan lang ay magaling kang kumilatis. Never kong ikinahiya na nagsusuot ako ng ukay. Praktikal kasi akong tao. During my college days, sa Bambang ako namimili ng mga ukay. Noon kasi ay doon talaga ang bagsakan ng mga ukay, kaya dinadayo. Pero di ko naman akalain na sa sobrang pagkahilig ko sa ukay ay magkaka-experience ako ng isang kakatuwang pangyayari. Nung araw na yon, pauwi na ako galing school. Diretso lang sana akong uuwi noon. Pero nung mapadaan ako sa isang bagong bukas na ukay, ay bigla na lang akong napapasok. Siguro instinct ko na pag may nakitang ukay ay papasok talaga ako. So ayun na nga, pumasok na ako at nagtingin-tingin. Sa dami ng mga damit doon ay isang bestidang itim ang umagaw sa pansin ko. Ordinaryo lang naman siya kung tutuusin. Pero gandang-ganda ako, lalo na nung maifit ko. Parang sadya yung ginawa para sa akin. Agad kong binayaran yon at umuwi na. Pagdating sa bahay ay excited na nilabhan ko agad dahil naisip kong perfect isuot yun kinabukasan sa eskwela. Ganun nga yung ginawa ko. Sinuot ko yon kinabukasan. Ang daming ang nagandahan, kaya proud ako syempre. Then after school, naglalakad na ako noon papunta sa sakayan. Nung mapansin ko ang isang lalaking nakaitim na jacket na mula pa nung lumabas ako ng school ay kasabay ko na. Weird at medyo creepy yung itsura dahil sa suot nitong sombrero na malapalos ang datingan. Parang pormahan ni Robin Padilla at Ace Berhel noong araw. Pasintabi po pero nababaduyan kasi ako. Nakikita ko lang yun sa mga pelikula na pinapanood ng tatay ko. May itsura naman yung lalaki, pero parang lumang tao. Napagtuunan ko talaga ng pansin yon. Kasi naman hanggang sa jeep kasakay ko pa at titig na titig pa rin sa akin. Kaya nakaramdam na ako ng nerbiyos. Sa isip ko, pag ito bumaba din sa bababaan ko, ay sisitahin ko na. Nung makababa na ako ng jeep, ay lakad takbo ang ginawa ko. Palingon-lingon ako. Pero mabuti naman at wala yung lalaking yon. Hanggang sa makarating ako ng bahay. Nakapasok na ako sa gate noon at isasara ko na, ay nanlaki yung mga mata ko nang mahagip ng tingin ko yung lalaking nakaitim na nakatayo sa tabi ng poste sa kabilang kalsada. Nakatingin siya sa akin. Napahinga ako ng malalim. Dali-dali akong pumasok sa loob at siniguradong nakalock yung mga pinto. Hindi ko na kinuwento sa nanay ko nung tanungin niya ako kung bakit parang takot na takot ako. Pumasok na ako sa kwarto at nagpalit ng damit. Tapos sinilip ko sa bintana yung lalaki. Wala na siya dun. Kinabukasan at ng mga sumunod pang araw ay naging paranoid ako sa tuwing lalabas ng bahay. Iniisip ko na baka makita ko na naman yung lalaking nakaitim. Pero awa ng Diyos, Sir Neb, wala naman. Baka napagtripan lang ako nung araw na yon. Makalipas lang ang mahigit isang linggo, suot ko uli yung itim na bestida. Nagsimba ako noon sa Quiapo at habang nakatayo ako sa gitna ng karamihan sa loob ng simbahan ay naramdaman ko na parang may nakatitig sa akin.
Nag-angat ako ng tingin at pasimpleng nilinga yung mga katabi ko. Pero wala naman akong nakitang nakatingin sa akin. Hindi talaga ako mapakali. Hanggang sa nahagip nga ng tingin ko yung lalaking nakaitim. Hindi kalayuan sa pwesto ko. Kagaya dati, titig na titig siya sa akin. Kinabahan na naman ako. Tinapos ko na yung pagsisimba ko at mabilis na sinagasa yung karamihan ng tao para makalabas doon. Dumiretso na ako sa mall dahil nga meron pa akong bibilin nun. Kaso nung mga oras na yon talagang paranoid pa rin ako. Kaya palingon-lingon ako sa paligid. Doon sa mall nakita ko na naman siya. Para bang kahit saan ako pumunta ay nakasunod siya. Kahit wala naman siyang ginagawa sa akin, kinikilabutan ako sa presensya niya. Lalo na sa paraan niya ng pagtitig. Gustong gusto ko na siyang sitahin, pero parang mas natatakot ako sa ideyang yon. Kaya nagmamadali na akong umuwi. At kagaya nung una ko siyang makita, hanggang sa gate namin ay nakasunod siya. Ilang beses pang naulit yung paglitaw at pagsunod sa akin ng lalaking yon, bago ko napag-isipan na nagpapakita lang siya sa akin sa tuwing suot ko yung bestidang itim na binili ko sa ukay. Hindi ko alam kung anong koneksyon noon, basta nakumpirma ko na pag iba ang suot ko ay hindi ko naman siya nakikita. Kaya mula noon ay hindi ko na muna sinuot yon. At dahil doon ay hindi ko na nga ulit nakita yung lalaking nakaitim. Ilang buwan na din ang lumipas na payapa yung isip ko. Hanggang isang araw, wala akong pasok nun. Naisipan kong mag-ayos ng mga damit ko sa cabinet dahil masikip na. Nakita ko yung bestidang itim na may ilang buwan ko na ding hindi sinusuot. Nanghihinayang ako doon dahil gustong gusto ko talaga siya. Pero ayoko nang gamitin dahil nga kumbinsido ako na may kung anong hiwaga ang damit na yon. Kaya nagpasya akong itatapon ko na lang. Pero Sir Neb, bago ko itapon ay naisipan kong isukat uli ito sa huling sandali. Nung suot ko na ay tumayo ako sa harap ng salamin. Pero laking gulat ko nung biglang lumitaw yung refleksyon ng lalaking nakaitim. Nakatayo siya sa likod ko at ang sama ng tingin sa akin. Sumigaw ako pero walang boses na lumalabas. Nanigas yung katawan ko. Hindi ako makagalaw. Nanginginig talaga ako nang lumapit pa siya lalo sa likod ko at bumulong sa tenga ko. Ramdam ko yung hininga niya kaya lalong nanindig yung balahibo ko. Sinabi niyang, "Buti naman iningatan mo pa yung bigay ko. Ibig sabihin, hindi mo pa ako nakakalimutan." Sabay ngumisi siya ng nakakaloko. Natakot talaga ako sa sinabi niya. Napapikit na lang ako ng mariin at nagdasal. Noon lang biglang bumukas yung pinto at pumasok yung nanay kong takang-taka sa itsura ko. Paglingon ko sa salamin, nawala na yung lalaki. Agad kong hinubad yung damit at nagpalit. Sabay labas sa likuran ng bahay namin. Sinunog ko talaga yung bestida na yon. Tanong nga ng tanong si mama kung napapano ako pero hindi ko na siya nasagot. Magmula nung sinunog ko yung bestida, Sir Neb, ay hindi ko na ulit nakita yung lalaking nakaitim. Magandang araw sa mga makakarinig nitong kwento ko. Jason nga po pala, taga La Union. May asawa at isang anak. Hindi pa naman katagalan nang mangyari itong ibabahagi ko. 2019 ito kung tama ang pagkakaalala ko. Pasensya na po at mahina kasi ako sa mga petsa. Madalas nga kaming nag-aaway na mag-asawa. Kasi hindi ko matandaan yung anniversary namin, pati na rin yung birthday ng mga anak ko. Ang nangyari ay namatay yung Tito Raul ko sa atake sa puso. Biglaan lang daw sabi ng mga nakakita. Namamasada ng tricycle si Tito nang bigla siyang tumabi dahan-dahan sa gilid ng daan. Nakakaramdam na pala ng sintomas si Tito. Nung madaanan ng ibang kakilala niya sa Toda, nakita nila na wala nang malay si Tito. Dinala sa ospital,
Sinabi na inatake nga raw sa puso at patay na siya. Kawawa naman si tita, pati yung 3 nilang anak na tanging yung pamamasada lang ni tito ang inaasahan. Isang linggo yung naging lamay. Hinintay pa kasi yung iba naming tita na nasa Qatar na nakatira. Umuwi rin sila para masilayan sa huling pagkakataon si tito. Sa araw ng libing ni tito, nasa simbahan pa lang kami. Pansin ko na agad na may hindi tama. Isa kasi ako doon sa mga bubuhat ng bangkay ni tito palabas ng sasakyan. Pagbuhat naming 6, muntik na naming mahulog yung kabaong sa sobrang bigat nito. Parang hindi tao yung nasa loob. Pero naisip ko baka gano'n naman talaga yung mga bangkay. Nung dalhin na namin si tito sa sementeryo, kailangan lang siyang ipasok sa apartment na nicho para tuluyang mailibing. Binuhat ulit namin yung kabaong paitaas doon sa nicho. Pero Sir Neb, sobrang bigat talaga ng kabaong. Mas bumigat palalo mula dun sa simbahan. Nagtawag na kami ng makakatulong sa amin sa pagbubuhat ng kabaong. Bale maliban sa aming 6, may 4 pang lalaki na tumutulong sa amin. Naangat na namin si tito sa nicho, pero may problema na naman. Hindi namin siya maipasok-pasok sa loob. Para bang may invisible na harang na pumipigil sa amin na maipasok yung kabaong niya. Hanggang sa nagsalita na yung isa sa mga matanda naming kapitbahay. Sabi niya, baka raw hindi pa gustong mamahinga ni tito. Pinapabigat nito yung kabaong niya. Tapos hinaharangan yung nicho para hindi siya maipasok. Ganoon daw talaga minsan ang mga patay. Gumagawa ng paraan para mas tumagal pa sila dito sa mundong ibabaw. Tinanong namin siya kung anong magandang gawin. Tinawag niya yung asawa, pati yung mga anak ni tito. Sinabihan niya na pakiusapan nito ang papa nila na wag nang harangan yung nicho para maayos na siyang mailibing. Kahit umiiyak yung mga bata, kinausap talaga nila yung papa nila. Sinasabihan na mamahinga na okay lang sila dito. Marami namang tutulong sa kanila kahit wala na siya. Habang pinapanood ko yun, nalulungkot talaga ako, Sir Neb. Matapos nga na kausapin ng mga bata si Tito Raul, gumaan na yung kabaong nito. Ang gaan lang namin siyang naiangat at naipasok sa mga nicho ng walang kahirap-hirap. Naging usap-usapan sa barangay namin yung tungkol sa nangyari sa nicho ni Tito. Sabi nung iba, baka raw hindi pa rin natatahimik yung kaluluwa ni Tito. Pero ako, Sir Neb, naniniwala ako na kung nasaan man si Tito, alam ko nasa masaya siyang lugar. Pati yung naiwan niyang asawa at 2 anak ay masaya na rin hanggang ngayon sa tulong na rin ng pensyon at tulong mula sa mga kamag-anak namin. Nakakapanghinayang lang talaga kasi napakabata pa ng tito ko. Yun nga lang, hindi talaga natin mapipigilan ang kamatayan. Magandang araw sa mga kapasta natin na nakikinig. Malu ang pangalan ko, Sir Neb. Tubong Isabela pero napadpad dito sa may Makati dahil dito na rin naman nakatira yung ilan sa mga pinsan ko. Tinulungan nila ako na makapasok sa isang pharmacy bilang isang cashier. Isa kayo sa mga favorite channel ko, lalo pa kapag naghahanap ako ng mapaglilibangan sa internet. Itong story ko ay nangyari nito lang 2021. Nagkasakit yung isa sa mga pinsan ko, si Kuya Rafael. Malubhang kidney failure ang diagnosis ng doktor. Halos nagkanda utang-utang kaming lahat dahil sa sakit na yon ni Kuya. Pero kahit magkano pa yung ginastos namin, ang ending ay hindi pa rin kinaya ni Kuya yung sakit. Namatay pa rin siya kalaunan. Isang buong block doon sa lugar namin ang nagluksa nang iuwi si Kuya Rafael sa bahay para paglamayan. Mabait din kasi si Kuya, matulungin. Naalala ko noong baguhan pa lang ako sa Makati. Lagi niya akong inaaya na lumabas daw kami at maglibot-libot para at least maging pamilyar ako sa mga lugar dun sa amin
at kung sakali man ay hindi ako maligaw. Nagkwento rin nga yung mga kapitbahay namin. Sinabi na madaling lapitan daw itong si kuya. Balak nga raw nila sanang isabak sa pagiging kapitan. Pero naisip ko kung buhay man si kuya, siguradong hindi siya papayag na pumasok sa politika. Isa pa sa sobrang nakamiss kay Kuya Rafael ay yung aso niyang askal na si Simba. Close na close yung dalawa na yon. Na kapag dumarating nga si kuya galing sa trabaho, si Simba agad yung sumasalubong sa kanya. Kapag nakaupo na sa sofa si kuya, tsaka kukunin ni Simba yung mga tsinelas ni kuya mula sa kusina, tapos ibibigay ito sa kanya. Isa lang yun sa mga tricks na tinuro ni kuya kay Simba. Unang araw pa lang ng lamay, halos hindi na namin maalis doon sa ibaba ng kabaong si Simba. Nandoon lang siya lagi, nakahiga, para bang binabantayan yung amo niya na malamang ay hindi niya alam kung bakit nakahiga lang doon sa kabaong. Ako lagi ang nagdadala kay Simba ng makakain, pero kukuha lang ito ng ilang kurot tapos babalik na uli sa pagkakahiga. Hanggang isang beses nga, may nangyari na talagang kinagulat naming lahat na nakasaksi. Nakaupo ako noon sa harap ng kabaong nang makita ko na tumaas yung mga tenga ni Simba. Tapos tumayo siya. Parang may kung anong tumawag ng pansin niya mula sa labas. Madaling araw yon, wala halos tao. Nakita ko na na-excite bigla yung buntot ni Simba. Naglakad si Simba palabas ng sala. Sumunod ako syempre, kasi gusto ko rin makita kung ano ba yung tumawag ng pansin niya. Tumatahol-tahol na si Simba hanggang sa narating niya yung sofa. Sa pagpasok lang nung pinto, nakatingin lang si Simba doon. Parang may tinitignan siya na kung ano doon sa sofa. Nagsimula nang maging magulo si Simba. Hindi siya mapakali. Pabalik-balik siya sa sofa, tapos sa pader, tapos tatahol ng mahina, sabay magpapabalik-balik na naman. Hanggang sa tumigil si Simba. Tumakbo siya papasok sa kusina. Pagbalik niya, nasa bibig na niya yung mga tsinelas ni Kuya Rafael. Nilapag niya yun sa harap ng sofa. Tapos para bang naghintay siya na may tatapik sa ulo niya. Kinilabutan ako nung time na yon, Sir Neb. Kasi bakit naman gagawin yun ni Simba kung wala naman talaga doon si kuya? Maliban na lang kung nagpakita sa kanya yung kaluluwa ni kuya. Pumasok ako ng kwarto at doon na muna nagpalipas ng gabi. Paggising ko, nakabalik na si Simba sa dati niyang pwesto doon sa ilalim ng kabaong. Nung ilibing namin si Kuya Rafael, halos hindi namin maisama pa uwi si Simba kasi hindi talaga siya umaalis doon sa nicho ni kuya. Kinarga na lang namin at tinalian para hindi makatakas. Hanggang ngayon, Sir Neb, buhay pa rin yon si Simba. Sabi ng mga kapatid ni kuya, paminsan-minsan daw kapag anibersaryo ni kuya, nakikita nila si Simba na ginagawa pa rin yung pagkuha ng tsinelas mula sa kusina. Naisip ko nga, hindi pa rin talaga kami nalilimutang dalawin ni Kuya Rafael. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng sobrang belated happy birthday ang ating admin. Happy birthday po kay Ma'am EDM Mori. Sorry po, sobrang late na ma'am. Dapat nung New Year pa ito, saktong New Year yung birthday ni ma'am. Muli po, belated happy birthday kay Ma'am Mori. Tapos may pinapa-shoutout si Ma'am Mori kasi yung nasakyan daw na joyride ng jowa ni ma'am ay nakikinig sa atin. So syempre, isa-shoutout natin yan. Shoutout po at happy listening kay Sir Glenn Tubeleza. May description pa yung sasakyan niya, Toyota Vios na kulay blue. Naku, happy listening po sa inyo sir at sobrang thank you po sa suporta nyo. Muli po, happy birthday kay Ma'am EDM Mori at shoutout kay Sir Glenn Tubeleza. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.